Akala mo ba manipulators only target weak people? Mali. Ang paborito nilang biktima is ang mga taong may impact sa iba at known as powerful o malakas. Bakit kaya nila ito ginagawa at paano nila nagagawa yun? Number 1, hindi nila ina-attack ang strengths mo, kundi ang weaknesses mo. Kung compassionate ka, gagawin ka nilang masama kapag nagsiset ka ng boundaries. Kung loyal ka, gagamitin ka nila para mas maging toxic ka. Kung mapagbigay ka naman, gagawin ka nilang source ng emotional supply. At dahil doon, mas nagiging leverage ang mga good qualities mo. Part 2. Control through confusion. Ang strongest people ay mabilis makakita ng mga red flags, kaya ang manipulators gumagamit ng mixed signals. Sweet ngayon pero cold bukas. Papansin ngayon pero ignore mamaya. Nagbibigay ng hope tapos biglang alis. Purpose? Para ma-reset ang utak mo. At kapag na-confuse ka na o nalito, mas madali ka na nilang makontrol. Number 3, they use your empathy against you. Pag malakas ka, alam nilang may puso ka. Kaya gagamit sila ng guilt tripping, emotional vulnerability, na siya nila na ng palagi ang kailangan mong intindihin, at ginagawa ka nilang savior. And the moment you feel responsible for their emotions, kinokontrol ka na nila. Part 4. Silent punishment. Sila yung mga tipong hindi takot sa confrontation, pero takot sa emotional disconnection. Kaya ginagamit ng manipulators ang pananahimik para saktan ka, i-pressure ka at pilitin kang sumunod. Silence becomes their weapon. Kaya tandaan mo, ang manipulators hindi naghahanap ng mga taong mahihina. Maghahanap sila ng mga taong mas malakas sa kanila, pero hindi aware sa sarili nilang power. The moment you recognize the game, tapos na sila, at babalik sa iyo ang control sa isang sitwasyon. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to tap the notification bell para maging updated kayo sa mga bago naming videos every day. Have a great day, stay safe, and goodbye for now.